Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel, no? So, ayan, meron tayong i-share ngayon ulit guys, no? Yun nga lang, ito ay hindi natin masasabi kung good news siya or bad news, no? Ayan, So, so, mainit-init na balita pa dahil yes. kaka-release lang na news ito kaninang hapon. Mhm. So, syempre, sa mga nakarinig na ng news na to, medyo overwhelming yung mga figures, yung mga balita, and updates. So, ngayon, himay-himayin natin Yes. yung mga sinabi at inirelease nga sa immigration level plan ng Canada sa mga susunod na taon, particularly this coming 2026 2026. to 8. 2028. Yan. So, ito na, uunahin na natin, syempre, ang maraming pwedeng maapektuhan ang bilang ng temporary residents. Mhm. So, kamusta na nga ba ang ginawa nilang update or changes about it? So, syempre, yan, base last year naman, ang goal talaga nila Ay, ay pababa. mapababa ang bilang ng temporary residents dito sa Canada dahil nga po sa lumalalang problema sa housing and other public services na rin ay naaapektuhan. Yes. Kaya, ang bilang ng temporary residents nga po ay sobrang pinababa rin sa mga susunod na taon. So, ito na nga po, this coming 2026, okay? Ang target ng i-admit nilang temporary residents ay nasa 385,000 na lang. So, this is 43% lower Laki nun. sa una nilang inilabas, yung dati nilang itinatarget sana. So, syempre, with the changes and clamor, hindi natutuwa na ang mga Canadians sa nangyayari or ginagawa ng government sa immigration. Kung kaya, kahit na nakapaglabas na sila ng plan, syempre plan lang naman yon, and then ito rin naman ay plan lang din. Ngayon po ay babawasan nila yon ng 43%. Ang laki nun guys ha, 43. Almost 50% na yan. Yes, so halos mga lahati, no? So, ang previous plan nga ng 2026 na i-admit na temporary resident ay dati 516,600. So, next year, ang i-admit na nga lang po ay nasa 385,000. So, ganun din sa 2027. Actually, mas mataas yung binigay nilang plan dati, which is 543,600. Pero, ayan na nga po, for 2027 and 2028, parehong papababain pa to, no? Ng up to 370,000 na lang. Napapapikit ako baby sa mga sinasabi mo. As in, Ayan. So, grabe. makikita nyo sa graph, I'll try to screenshot. So, ayan o. Di ba yung graph, yung gray, yun yung original one, and then yung red na yung targeted plan nila sa ngayon. So, consistent yung goal nila, Yeah. 385,000 next year na temporary residents, and then mas papababain pa yan sa 2027 and 2028. So, kitang-kita nyo naman talaga yung focus, no? 'Di ba? Gusto nila mabawasan ang temporary residents dito sa Canada. So, dati kasi, wini-welcome nila kalahating Oo. milyon Yes. taon-taon. Yan. Pero, sino ba ang nagko-compose ng bilang ng temporary residents dito sa Canada? So, bilang temporary residents, nandito na or nasasama na sa bilang yung mga workers and syempre yung international students. So, sa 385,000 na yan, no, makikita nyo sa ipapakita Screen nating natin. picture. Yes. Ayan, maghahati dyan yung workers and international students. So, mas marami ngayon ang workers, which is 230,000. Pero guys, yung bilang ng international students,
na papapasukin ngayong 2026 ay mangangalahati na lang. Yan kumpara sa mga previous years, which is 155,000 na lang. Yes. So, consistent naman yung 2027 and 2028, mabababa na rin yan kasi nga, syempre, from Palitan-palit, 385 magiging 370K. So, mag-share ang workers and students ulit. Yes. 220,000 sa workers and then 150,000 Same pa sa rin, 150 pa rin. international students. Yes. So guys, no, we'll see kung ano ba ang magiging effect nito. Syempre, ito ay mga plan, pero makikita nyo na yan sa mga approval, 'di ba? Mas mababawasan yung approval at mas tataas yung mga refusals. Yes. Pero sa mga papasok naman ng international students, I guess, sa pagkuha pa lang ng provincial attestation letter, makikita nyo na kung makakapag-apply ba kayo ng student permit or hindi. So, dun pa lang haharangin na. Doon pa lang, mahaharang ka na. Kasi pag maubusan ka na ng provincial attestation letter, kasi nga, limited slots lang din yun, so makikita mo na agad na, okay, hindi na ako magpo-proceed. Yes. So, doon pa lang, meron na agad gate. 'Di ba? May blockage na hindi ka na magpo-proceed. So, yun guys, yung sa temporary residence. Grabe no? Napakahigpit na talaga ng Canada. Pero, syempre, alam ko na magsasabi rin yung karamihan sa atin, karamihan sa mga nag-i-stay na dito sa Canada, lalo na yung Canadian citizens na I think sasabihin nila, it's time talaga kasi nga, hirap na sila sa housing, ang taas na ng mga cost of living. Sa trabaho pati. Lalo na talaga guys sa trabaho. So, siguro, yung iba, quiet lang sila pero sobrang naapektuhan na rin talaga sa trabaho. Ang dami ng layoff. Yes. Ang dami nagme-message sa amin, hindi ko lang ma-share. Oo nga. So may na-layoff na naman. Oo, di ba? Kanina may nag-message din sa Oo, atin. may nag-message na naman nag-a-ask Paano kung mag-apply daw ng EI. or hindi lang paano mag-apply kung qualified siya. Yes, oo. Yan, kasi nga, I mean, super slow nga daw. Imbes na like 5 days work, nagiging 2 days na lang yung work niya. So anyways, ano yun, baby? Mabigat yun. Mabigat Especially yun. sa mga bayarin natin dito. So, totoo. Parang hindi naman makakabuhay yung Oo, 2 hindi days talaga. na work per Tapos- week unless meron kang other job. O tapos minimum lang yung ano natin per hour. So mahirap talaga, And guys. so, tayo din, syempre, for example, lalo na yung mga kaibigan natin na nandito, na nag-work, nagtatry talaga ng mag-isip ng pathway nila. Feel ko, somehow, good news ito. Yes. Kasi mababawasan yung Yes. kakompetisyon. Yun naman yung parang advantage nun. Advantage. O kasi mababawasan yung pagpasok, mauuna, i-deal yung mga nandito na. Oo. Right. So, yan. Dako naman tayo kasi tapos na tayo sa temporary resident update. Ngayon naman, punta tayo sa permanent resident update. So, ano ba yung immigration levels plan nila this coming 2026 and 2027, To 2028. yes. So, yung goal nila ay magkaroon ng permanent resident admissions dito, yan, 380,000 annually. So, consistent level yan. Hindi sila nag-goal ng expansion. Hindi nila balak na maging 400,000 or 500,000, which is somehow umaabot sa ganun yung goal dati. Lalo na yung peak dito sa Canada. Yes. So, ngayon, naglaylo yung Canada. So, up to 380,000 na lang yung goal nila. Pero, syempre, this can still vary or nagbigay pa rin sila ng range which is 350,000 to 420,000. So, depende rin, no? Yeah. Pero at least consistent na ganyan. No, pero kung tutuusin guys, 380 is malaki pa rin yan. No? Kumbaga, ang kalaban mo, 379,000. Yan. Pero kasi nga, hindi naman lahat yon kasi Yeah. depende yan sa category. So yan, pakita natin yung breakdown. So, ano ba yung mga pathways, yung mga classes na mabibigyan ng 380,000 slots. So, unahin na natin yung economic class. So, this coming 2026, mag-aalat ng 239,800 slots na pwedeng ma-PR under economic class. So, dito papasok yung express entry. So, sa express entry, nandyan na yung
FSW or Federal Skilled Worker, pati na rin yung sa trades, and then yung sa CEC or Canadian Experience class. So sa economic class din, papasok yung provincial nomination. So, di ba, 239,800, malaki-laki na Malaki rin pa yan. rin. Malaki pa rin. And then we have the family reunification na 84,000. And then refugees, protected persons, humanitarian, and other pathways, yan, nasa 56,200. So that is for 2026. Yes. And then dako naman tayo sa 2027 to 2028. Yes. So sa economic class naman guys is 244,700 Each year. each year. Then family reunification is 81,000 each year. Then humanitarian and other 54,300. Yan. So yun guys, yung breakdown. So Yes. nakikita nyo naman guys, no, more on nasa economic class talaga yung priority ng government kung saan kukunin yung mga new permanent residents this coming 2026 to 2028. Yes, to 2028. Ayan. Pero guys, ito nga ang highlight natin. Yan, kasama na rin talaga Still. sa pangmalakasang Still, andyan pa rin siya. to become a PR. Yes. Hindi to mawawala, Yes. baby. Oo Kasi naman. bilingual Oo. dito sa Canada. Canada. So, yung languages nila dito is French English and and French. French, yes. So, gusto nila i-prioritize yung mga French speakers dito sa Canada. Kaya kung French speaker ka, mas mataas yung magiging chance mo maging PR this coming few years. Kaya grabe na rin yung mga friends namin na nag-aaral talaga. Magsisimulang mag-aral ng Yes. French. Dahil French is the key talaga to PR. Yes. So this coming 2026, so 9% yung iaalat na slots or ang bilang nun ay nasa 30,267 na katao. Or syempre, plus mo pa dyan yung mga asawa and dependents Yes. nila. And then 2027, Okay, 31,825. yeah, so it will be composed ng 9.5% ng slots. Yes. And then by 2028, guys. Okay, so 35,175. Yan, so which is napakalaki na ng chunk. Lumaki ng lumaki Oo, nasa 10.5% na Yes. guys. So kung yung iba, lalo na yung mga nandito sa Canada na, kung nawawalan kayo ng hope, I think ito na yung hope nyo. Yes, guys. Kasi pataas ng bilang. Although dati, di ba, magda-doubt kayo. Baka pag nag-aral ako ng French, mamaya pagdating ng ready na ako mag-take ng exam, mawala na yung Mawala. slots. Pero ito naman, kitang-kita nyo sa immigration levels plan nila. Pataas pa ng pataas yung slots. And prina-prioritize talaga nila itong mga French speakers outside Quebec. Yeah. So, makikita nyo guys, no, na pinapahalagahan nila dito yung abilidad mo makapagsalita ng French. Kaya, ngayon pa lang guys, bonjour na kayo. Simulan na. Simulan Ano nyo na. lang, siguro na sa mindset lang. Yung iba nga nakakaya, di ba? Bakit ikaw pa kaya, di ba? So, hanap lang din kayo ng friend, yung mga accountability partners kasi minsan talaga challenging mag-aral, lalo na new language to. Tatamarin kayo, matetempt kayong i-stop yung classes. Pero kung alam nyo yun, yung committed kayo sa goal nyo maging Porsigido, PR, yeah. 'di ba? And then yung recent draw na lang guys, isipin nyo, 6,000 yung in-invite under French category and yung CRS score nila 416 lang. Yeah. Kumpara sa yung mga major draws na nasa 530 pa, like yung CEC, yung labanan. So, syempre, since mahirap ma-reach yung napakataas na scores, why not itry nyo yung French na nagbibigay lang ng hindi naman napakaliit, yung mas mababang score, which is 416. Yeah. So, yun guys, no? Diba? Try to consider yung French. Ngayon guys, ito meron ding another somehow good news. Pero hindi pa natin alam sino-sino yung pwedeng mabiyayaan nitong good news na to. Kasi nga sabi dito sa announcement nila, magkakaroon daw ng somehow transition yung 33,000 na may work permit. Magiging permanent resident sila this coming 2026 and 2027. Iba pa yan sa bilang na ibinanggit Yes, natin kanina. kanina. Oo.
So, sino-sino ba yon? So, wala pang sinasabing Sinasabi. clear kung sino-sino ba yon. Parang sort of TR to PR pathway to. Dati kasi, Nangyari di ba? na yan, di ba? Nangyari Oo, na to nangyari na before. yan. So, ang ibig sabihin ng TR, temporary resident to PR, permanent resident. Tumatayo balahibo ko. Oo. So, ngayon, feel ko, WP to PR. So, hindi sinasabing kasama dito international students, pero sinasabi nila 33,000 work permit holders ang pwedeng maging permanent residents this coming 2026 to 2027. So, may criteria silang sinabi dyan. So, hindi basta-basta worker lang ha. So, dapat nakapag-establish na sila ng strong roots sa community nila. Yan, syempre, Dapat, nagbabayad ka ng tax. and finally, dapat nag-help sila to build strong economy sa Canada. Ano kaya yung mga yan? Yan, pwedeng maganda yung volunteerism, yung Yes. pa-participate ka sa mga non-profit organization. organization. So, ayoko naman sabihin na pumunta kayo at mag-volunteer ngayon kasi mamaya nag-volunteer kayo Tapos wala din. wala din. Pero syempre, ito yung inilabas na nila ngayon, no? So, kung meron kayong idea, just continue doing it, no? Yep. Kasi malay nyo, baka mapasama kayo sa 33,000 na marami yan, guys. ma-invite agad for PR. Tutusin, 33,000 is napakarami pa rin. Marami yan kasi Yeah. 33,000 work permit holders, isama mo pa yung asawa and mga anak. Yeah. So, it can range up to 100,000 people na. Yes. So, yun yung maganda sa ibinalita ngayon. So, kahit na yung iba bad news, 'di ba, yung mga bumabagsak na numbers, lalo na yung number na pwedeng maging permanent resident, at least may separate silang news for work permit holders na pwedeng mag-transition to permanent residents. So, yun guys, no? So, ngayon, ang goal talaga nila is stabilize yung admission kasi nga hindi na natutuwa ang karamihan ng mga Canadians dito sa patuloy na pagdagsa ng mga immigrants. So, ini-stay nila sa 380,000 yung pwedeng ma-admit for permanent resident. So yun guys, no, yung inilabas na immigration levels plan ng Canada this coming 2026 to 2028. So according to the news din talaga, geared towards getting the best and the brightest daw talaga ang Canada. Kaya focus din sila sa economic immigration. So yung mga pagkuha ng mga skilled workers dito sa Canada. And syempre, yung pagbababa naman ng mga bilang ng temporary residents, yan kaakibat talaga nun yung lumalalang housing crisis. Yan yung unang-una and talaga. yung mga pumapangit na serbisyo dito sa Canada. Kasi nga sobrang dami na ng population na hindi na makaya at umaaray na ang mga government or public services. Alright, so yun guys, no, ipagpapray na namin kayo na sana, especially mga kaibigan natin, na sana malampasan tong ganitong klaseng problema, no? And sana good news yung dumating sa kanila. Yan, oo. So, with with a blockage or may gate na sa temporary residence, Yes. hopefully, no, Sana guys. magkaroon na ng maayos na papel yung mga nandito na. Kasi nga, sabi rin sa news, mas mapaprioritize yung nandito na kung Totoo magpipigil naman. tayo ng Yes. pagpasok ng temporary residence. Although, syempre yung iba, mapipigilan yung somehow family reunification Yes. kasi sila yung nasa labas. Tas nababawasan yung bilang. So, yan, hopefully ay ito na yung umpisa ng pagsasaayos or pag-i-stabilize talaga ng immigration levels dito sa Canada. Yeah, sabi nga nila nangyari naman na daw ito before. So ganito rin yung paghihigpit dati. Parang binawasan din nila yung mga pagpasok dito, which is ito yung mga nangyayari ngayon. Ayan. Yeah, so isa pa dyan kasi yung hirap na pagkuha ng trabaho. So sabi pa dito ay nasa 11.1% na nga raw yung unemployment rate sa mga recent immigrants. So doble daw yun nung mga born daw dito sa Canada. So ibig sabihin, yung mga bagong dating, yung mga immigrants dito sa Canada, hirap makahanap talaga ng trabaho. And kung magkaroon naman ng trabaho, ay napupunta dun sa mga field na totally unrelated sa mga natapos or naging experience nila. So hopefully, no, magkaroon na ng
pagsasaayos, mapunta na yung mga immigrants, yung mga, lalo na yung mga may professional degree sa mga work kung saan talaga sila dapat or fit mag-work. Alright, so yun guys, no, I think dito na natin tatapos itong vlog na to, and I hope na nakatulong tong video na to. Kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up, and syempre don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin ni Zion and Emma. Alright, so hanggang dito na lang, we'll see you on the next one. Peace. Peace.